Uy, kumusta? Minsan ba pagkatapos ng isang mahabang araw, parang ubus na ubus ka? O kaya yung isip mo, ang gulo-gulo, ang daming iniisip? Nako, kung oo ang sagot mo, makinig ka. Dahil para sa'yo talaga to. May pag-uusapan tayong isang special na invitation. Isang paanyaya para sa totoong kapahingahan. Sige nga, imaginein mo to. Parang may suot-suot kang backpack, pero invisible. Walang ibang nakakakita. Pero ikaw, grabe, ramdam na ramdam mo yung bigat niya sa balikat mo. Araw-araw, dala-dala mo yan, kahit saan ka pa magpunta. Pero ito ang gusto kong malaman mo. Hindi ka nag-iisa dyan. Alam mo, lahat tayo, bata man o matanda. Oo, kahit ako, may mga araw na ganyan. Yung parang ang bigat-bigat talaga ng mundo. At okay lang yon. Normal na maramdaman yan. So ano nga bang laman ng invisible backpack na yan? Siguro, nandyan yung mga worries mo tungkol sa school, di ba? O baka sa mga kaibigan mo. Pwede rin yung pressure na kailangan, dapat perfect ako lagi. Minsan naman yung lungkot o takot na hindi mo masabi sa iba. O di kaya yung bigat na mga pagkakamali natin noon na parang ayaw tayong iwan. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may good news? Paano kung may paraan para gumaan yung backpack na yan? Kasi may isang napakagandang invitation na naglihintay para sa lahat ng pagod. Isang mensahe na punong-puno ng pag-asa at oo, para mismo sa'yo to. Pakinggan mong mabuti ha, dahil ito mismo ang sinabi ni Jesus. Hindi ito galing sa kung sino lang. Isang diretsong imbitasyon para sa'yo, para sa akin, para sa lahat ng pagod na at hirap na sa bigat na dinadala nila. Isang pangako to, isang pangako ng totoong-totoong kapahingahan. At alam mo kung ano ang pinaka-the best part? Ang invitation na to para sa lahat. Walang exceptions. Kahit sino ka man, kahit gaano pa kabigat o kakalat ang laman ng backpack mo, kasama ka sa invitasyon. Tandaan mo yan, hinding-hindi ka niya iiwanan, kasama ka. Okay, so sa invitation ni Jesus, may ginamit siyang isang salita na medyo luma na. Baka hindi mo pa narinig yan, pamatok. Sandali, huwag kang mawirduhan dyan ha, huwag kang malito. Kasi sa totoo lang, sobrang simple at ang ganda-ganda ng ibig sabihin nito. Ganito lang yan kasimple. Isipin mo yung dalawang kalabaw sa bukid, di ba? May nakikita kang parang kahoy na nakakonekta sa kanilang dalawa, na nasa balikat nila. Yun yung pamatok. Ang purpose niyan para yung mabigat na trabaho, hati sila. Mas madali, mas magaan kasi dalawa silang nagtutulungan. So nung sinabi ni Jesus na, kunin niyo ang aking pamatok, ang sinasabi niya talaga sa atin ay, uy, halika, partner tayo, team tayo dito. Hindi para dagdagan yung trabaho mo, no? Kundi para tulungan kang buhatin yung mabigat mong backpack. Gets mo? Ang message niya, hindi ka na mag-isa. Tingnan natin yung pagkakaiba. Yung pamatok ng mundo, grabe, puno yan ng pag-aalala, stress, ambisyon, yung feeling na kailangan kong gawin to lahat mag-isa. Nakakapagod. Pero yung pamatok ni Jesus, ibang-iba. Ito'y tungkol sa pagmamahal, paglilingkod, mapayapa at higit sa lahat, magaan. Kasi nga, partner kayo, hindi ka solo. At yan mismo ang pangako niya, malinaw na malinaw. Hindi ito dagdag pabigat, kundi pampagaan. Hindi ito pasakit, kundi ginhawa. Sobrang comforting, di ba? Okay, so paano nga ba makukuha tong kapahingahanan na to? Tatlong simple lang na hakbang. Una, lumapit ka kay Jesus. Tanggapin mo yung invitation niya. Simple as that. Pangalawa, kunin mo ang pamatok niya. Ibig sabihin, piliin mong maging partner niya sa araw-araw. At pangatlo, matuto ka mula sa kanya. Maging mahinahon, maging humble. Yun lang. Okay, so pag ginawa mo yun, anong mararamdaman mo? Ano ba talaga yung feeling nitong rest na sinasabi niya? Kasi hindi to yung pahinga lang ng katawan eh. Mas malalim to, para talaga sa kaloob-looban mo. At ito ang resulta. Ito yung pangako. Makakahanap ka ng kapahingahan para sa kaluluwa mo. Yung tipo ng pahinga na ramdam mo hanggang sa buto, hanggang sa puso. Yung kahit gaano pa kagulo sa labas, sa loob mo may kapayapaan. Kalmado ka. Ulitin ko lang para malinaw. Hindi ito yung parang natulog ka lang ng siesta. Mas malalim pa dyan. Ito yung isang klase ng kapayapaan sa puso na, wow, perfecto. Isang kalma na hindi kayang sirain ng kahit anong problema. At saan galing to? Sa isang bagay lang, sa lubos na pagtitiwala sa Diyos. So kapag nagtitiwala ka na sa Kanya, anong nangyayari? Well, unang-una, yung spirit mo lumalakas. Parang handa ka sa kahit anong pagsubok.
Tapos, imbes na manghina ka, lalo ka pang lumalakas. Nagiging mas malinaw din yung daan na tatahakin mo. At ang pinakaimportante sa lahat, hindi mo na kailangan buhatin mag-isa yung mga alalahanin mo. At alam mo, may isang napakagandang concept. Sabi nila, kapag kasama mo si Jesus sa paglalakbay mo sa buhay, parang sinisimulan mo na ang langit dito pa lang sa lupa. Ganong kapayapa at kasayahan pakiramdam. Sa totoo lang, may isang verse sa Bible na parang perfect summary ng lahat ng to. Sinasabi doon na iingatan ka ng Diyos sa isang perfectong kapayapaan, basta't ang isip mo nakatuon sa Kanya. Bakit? Simple lang. Dahil nagtitiwala ka sa Kanya. So anong susi sa kapayapaan? Pagtitiwala. Yun. Kaya bago tayo magtapos, gusto ko mag-iwan ng isang tanong sa'yo. Kung iisipin mo yung invisible backpack mo ngayon, ano kaya yung isang bagay dyan sa loob, kahit yung pinakamabigat na handa ka nang ibigay kay Jesus? Yung sasabihin mo, Lord, tulungan mo ako dito. Kahit isa lang. Sige, pag-isipan mo yan.